Ang hatian sa property ng life partners o live-in partners na hindi kasal ay hindi katulad ng hatian sa mag-asawang legal na kasal. Sa ilalim ng batas sa Pilipinas, ito ay sakop ng co-ownership ayon sa Article 147 o Article 148 ng Family Code. Depende sa sitwasyon ng relasyon. Narito ang pagkakaiba. 1. Article 147 for common law relationships na walang legal impediment. Kung ang dalawang tao ay parehong walang legal na hadlang para magpakasal, halimbawa, parehong walang asawa, ito ang applicable. Properties acquired during the relationship ay co-owned ng bawat isa 50-50. Basta't may joint effort sa acquisition, pwedeng financial o domestic support gaya ng pag-aalaga ng bahay at pamilya. Kung makakapagpakita ng ebidensya na isang party lang ang gumastos o nagpagod, maaaring magbago ang hatian batay sa contribution. Exclusive properties na pag-aari na bago ang pagsasama ay hindi sakop. 2. Article 148 for relationships na may legal impediment, halimbawa, one or both are married to someone else. Walang full co-ownership. Ang hatian lang ay base sa actual contribution sa acquisition ng property. Kung sino ang naglabas ng pera o effort, siya ang may karapatan. Hindi automatic ang 50-50 split. Kailangang patunayan ang contribution, resibo, bank records, testimonya, at iba pa. Iba pang dapat tandaan. Kapag hindi malinaw ang hatian o contribution, pwedeng idulog sa korte. Pwede ring pumasok sa written agreement ang magpartner para malinaw ang hatian. Kung may anak, ang karapatan ng bata ay hindi nawawala kahit hindi kasal ang magulang.